Hi mga buddy, welcome to my channel. For today's video, isi-share ko sa inyo yung ginagawa ko daily routine doon sa tinuro sa akin sa pag admit sa akin nung na-stroke ako. Ito yung nakatulong sa akin ng malaki. Maliban doon sa kasi lingid sa kaalaman ng lahat, na-stroke ako, na-heat stroke ako, more than 10 months na nakaraan. August 12 yun nangyari sa sobrang init sa aming trabaho. Na-heat stroke ako and inatake ako ng aking vertigo and yun, nung time na yun mataas na pala yung BP ko, yung sugar ko and high cholesterol. Yung sabay-sabay na siya, kaya nag-clot yung dito ko, yung tinamaan yung balansi ko, yung brain ko, nag-clot siya at sabi ng doktor tinamaan yung balansi ko, kaya hindi ako makatayo mga 2 weeks. Hindi pa ako talagang palaging kada gabi umiikot, inaatake ako and hanggang 3 weeks. Kagandahan lang dito kasi nung na-admit ako 9 days, pagkatapos ng 9 days inilipat ako sa Rehabilitation Institute, Rehabilitation Center nila dito, at saka nag-therapy. Doon ako nagsimula ng therapy. After 3 weeks nakalakad na ako, nakatayo na ako, dandahan. Noong una may walker and wheelchair hanggang makaya ko nang tumayo. Dahil doon sa tulong ng therapy nila. Yung therapy nila ay yung occupational therapy, physical therapy, para mag-strengthen ng upper body mo. Gagamit ng mga pang malakas grippings and lahat, kasama na doon ng pag-strengthen ng balance. Mayroon ding brain exercise, mayroon din para mabalik yung memory, pero hindi naman doon tinamaan yung aking memory, at saka yung lakas ko nandun naman. Hindi lang ako makatayo ng maayos dahil sa balance. Yung tinamaan ko ay yung sa brain balance, yun yung nag-clot. So in-strengthen yung lower body ko, parang nag-gym ako doon sa nag-PT ako, physiotherapy. Doon sa physiotherapy, tinuruan ako ng isang therapist na vestibular therapy. May exercise sila binigay, yung higa, sasanayin mo yung sarili mo para mawala yung hilo, tsaka masana yung katawan mo, babalik yung mabilis yung recovery mo sa yung katawan, tsaka may ibabalik dandahan yung balanse ng katawan mo. So yun, parang nag-gym ako araw-araw, nagpipiti, hanggang yung malaking tulong ay tinuruan ako mag-physiotherapy, kasi sabi ng doktor yung stroke ko ay na-associate na ng vertigo, kaya doon yung sanhi, yung vertigo, kaya doon ako nag-clot kasi natumba ako. So siguro nabagok, hindi ko alam, kasi hindi mo na makontrol sarili mo, matutumba ka talaga. At saka sobrang init, tumaas masyado yung mga BP, sugar, and yung cholesterol talaga, kasi ang lapot ng dugo, kaya siguro doon hindi na nakontrol ng katawan, hindi na nakayanan. So yun, pati sa YouTube tinitingnan ko din yung vestibular therapy doon kay Dr. John Reyes. Nakikita ko malaking tulong, so sinubukan ko. Sabi ng asawa ko, subukan mo, mayroon siyang nakita daw sa YouTube. Saka sabi ko, tinuro na din sa therapy center, sa physiotherapy na vestibular therapy, yung higa, balance, tapos dandahan tumayo, yun. Tsaka ito yung isang nasana yung katawan ko na medyo nawala yung hilo ko, kahit pero hindi ko siya tinigil, kasi hanggang ngayon nandito pa rin Hindi pa naman ako 100% talaga na maayos, kasi minsan dumarating pa dahil sa stroke, matagal mawala yun.
Saka sabi ng doktor, gradually, hindi hindi talaga agad-agad maalis. Gradually mawawala yan at lalakas ulit. Madaling ma-cure yan. Basta control lang at diet at huwag kalimutan ng maintenance. Yun. So, isi-share ko sa inyo yung vestibular therapy, exercise nito kung paano. At malaking tulong ito sa mga older man, sa mga matatanda. Hindi na madi-deny, matanda na tayo, pero may mga matatanda pa rin na lalong nakakaranas nito. Kasi ito ay sanhi ng vertigo at maraming cases ito. Hindi mo makontrol yung katawan mo, ma-outbalance ka. Hirap nga mag-locate dati ang doktor kung paano, bakit ganito nangyari sa akin. Tsaka nawala yung panghihina ko sa katawan dahil doon sa therapy. Nawala yung medyo paralisadong sa kanan ko. Ngayon meron pa siyang numbness, pero nakalakad ako at na-strengthen yung katawan ko. Malaking tulong talaga yung therapy, malaking tulong talaga yung healthcare system na talagang ang gobyerno dito, ang ganda ng kanilang healthcare system. At saka hindi kanila bibitawan kung hindi ka talagang 90% na maayos, nakakalakad. At least malapit ka doon sa dati mong kondisyon. So yun, isi-share ko sa inyo itong itong vestibular therapy. Una, basic tayo, tawag dito, stretch muna natin yung ating ulo. Una, ganito, para count into 10 repetition, 2 beses, 8, 9, 10. Ulit naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ito naman sa kaliwa, kanan na naman, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. 2 beses ulit-ulitin hanggang 10. Sabi at repetition twice, 2 beses gagawin. Tag 10 count. So yun kasi ito walang pangalan to dati kung ano to yung sakit na to Dati tawag nila ay tipuyong sa Ilonggo, tipuyong. Pero nung nakalaon na nahitik na, pinangalan vertigo. So itong benign peripheral vertigo, ito daw yung umatake sa akin. Merong parang infection sa loob, saka minsan hindi na makontrol natin yung body natin. May hilo tayo, ikot yung buong bahay. Itong bahay, tatagilid ito. Itong inuupuan ko parang nasa ilalim na ng lupa. Ito yung parang ma-imagine mo. Tsaka sa akin kasi na-stroke ako, na-clot ang balansi ko. Yun, yung tinamaan. Buti, yun tinamaan. At saka hindi yung mga ibang nerves ko ang tinamaan. At sa awa ng Diyos, akala ko noon hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo, pero dandahan siguro kasama din ang magandang sistema, yung teknolohiya, pero talagang porsigido yung panalangin sa Diyos, yung pinaka-importante. Hindi ka mawalan ng pag-asa na makarecover. Prayer lang talaga, yun yung pinaka-importante sa lahat. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. So tuloy natin. Next, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ulit na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos meron akong oil. Ito ay ipapahid ko mamaya. Dapat sana yung oil na may ginger, yung may luya, kaso wala. Ito ang ginagawa ko. Ito yung sunflower oil. Ito yung ginagamit ko para sa pag massage ng likuran, ng dito ng likuran banda ng aking ulo. So una, ito ganun pa din, basic lang gagawin natin. Ganito, iangat mo ito ganito, diretso lang, tapos mag count ka ng 10. Una pala dito ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutumpukin mo ito, ito lang, merong pula, yun yung titingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulit na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi, kung ituturo mo to sa mga matatanda, sabihan ka, Noy, nakakahilo naman yan. Ano siya, nakakahilo talaga. Nung hindi ka pa masanay, sabi nga ng doktor, sanayan lang yan. Isasanay mo sarili mo para mawala yung hilo. Kasi ito yun ang cause ng dizziness. So, kailangan mo ibalik para mawala yung dizziness. Kasi yung gamot ng dizziness, ng vertigo, yung Vitahistim, yun lang yung binibigay nila. Tsaka hindi talaga yun mag-cure. Talagang tutulong lang siya na titigilan yung panghihilo mo. Pero hindi siya mawawala. Parang sabi nila, walang gamot, walang talagang diagnose na nagpapatunay na gumagaling nung gamot. Kailangan mo talaga i-exercise. Kailangan mo i-therapy. So, pagkatapos, ganito, iangat-angat mo ito, ganito, para masana yung mata mo. So, itong mata mo kasi, ito yung nagdadala ng hilo. Ganun mo, susundan mo yung mata mo, ganito. Yan. Sundan mo siya ng ganito. Masana yung ulo mo, saka mawala yung hilo mo. Nakakatulong talaga siya. Malaking tulong siya sa akin nung time, mga 1 week pa lang. Talagang nakita ko na, pagka dati, pag nagtagilid ako, iikot na naman ako, matutumba na naman ako. Talagang kahit nakahiga, floating, parang umaangat ka. Kahit ngayon meron pa, pero sabi nga ng doktor, gradually mawawala yan dahan-dahan. Hindi mo talagang mapipilit na biglang wala na. Kasi stroke ito so nag-associate na sila kasama yung vertigo. So pagkatapos, mayroon pang isa na exercise. Wala ako dito, yung may props, yung may papel, na doon ka magpo-focus at maggaganon-ganon din ka. Pwede rin kamay, ganon, ganito, ganyan.
para lang masanay sa mga may vertigo, sa mga matatanda. Talagang pag maranasan nyo na hilo, exercise nyo ito, mawawala ito. Saka ito ipahid mo dito, i-plus mo dito. Ito sunflower oil to, kaya pwede ko siyang gamitin sa mukha. Ano pa to sa Watson galing. So yun, so i-massage mo siya dito, massage mo siya dito. Ano lang, magaan lang, huwag pipirsahin kasi bawal sa stroke yung massage. So ganito lang, count mo into 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang dito banda, dito mo i-massage mo siya. Huwag mong bibiinan, massage lang konti, ganito lang. Yan. Tsaka dito mo i-massage hanggang dito. Tsaka ganito, ipupush mo yung dito mo sa ilalim, yung tenga, ipupush mo yung dito, push mo dyan, yan, ganyan. Count mo hanggang 10, dalawang beses. Repetition twice daw, sabi ni Dr. John Reyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diniritso ko na sa 20, count 20. Medyo tatanggalin ko lang konti, ito isa. Ato, tatanggalin ko lang to dito kasi dito papasok mo yung daliri mo, yung tuturo mo dito. Saka pasok mo siya, tapos hilahin mo hanggang count ka hanggang 10 or 15. Dalawang beses 10, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20. Ganyan. Kasi yan yung mapansin mo pagka inatake ka ng hilo, yung tumutunog, sabi na iba may tumutunog sa tinga nila, ididiin mo lang siya, tapos ganito, ihilahin mo, ganyan, mawala yung tunog ng tinga mo. Tsaka minsan may tumutunog puk, 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 ganon. Minsan umiingay yung tinga mo, minsan nahihilo ka. Yun yung remedy niya lang. Ipupus mo lang siya, tas hilahin mo siya, i-massage mo yung tinga mo, pasok mo yung tuturo mo, ihilahin mo sa ganun, mawawala yun. Yun tested and proven ko na, kasi doon sa akin yung vertigo ko, isa yung sobrang ingay yung tinga ko, maingay siya, may tumutunog sa loob. Kasi daw sabi niya may infection daw yun. Saka mahirap yun kasi delikado yun pagka ipa-operahan mo. Pag may operation, mahirap yun, hindi sigurado na 100% kasi baka talagang matutuluyan na ba, mabingi ka, masira yung inner air mo. Yun. So ang remedy niya lang yung therapy. Meron siyang therapy, meron siyang exercise. So yun, pagkatapos ganito mo yung likod mo, tsaka yung ulo mo, ganitohan mo ng kamay mo. Mag-count ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakakagaan siya ng pakiramdam. Gumagaan yung dito mo, yung kung ganito mo, yung katawan mo na parang may mga ugat na nare-release. Maganda. Tsaka ganito, inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tsaka ang bango kasi nitong sunflower oil, pwede ka mag-inhale, exhale. Ganito, ang ganda ng pakiramdam at mawawala. So yun, ang next step natin ay ganito. Hindi ko alam kung makikita. Meron siyang exercise, sleeping exercise. Ihiga mo siya sa kama na may unan. Kailangan yung unan ay ang unan ay ganito. Dito yung ulo mo, saka ganito exercise mo. Sana makita. Hindi ko alam kung makikita, pero subukan natin. Ayan. So, ganituhin mo yung yung kamay mo, ipatong mo dito sa shoulder mo. Saka higa mo siya. Kailangan nakahiga ka. Pag nakahiga ka, kailangan yung ulo mo ay lampas dito sa unan. Saka mag-count ka ng 30. Bali 30 seconds. 30 seconds, tapos dito na naman. Sorry na ulo. Wala. Anyway, basta ganyan yung gagawin. Pagka nahiga ka, ganito. Higa ka ng ganyan. Tatagilid ka. So, count ka. Yung ulo mo nasa ilalim. Yung ganito. Count ka ng 30 seconds. Pag may vertigo ka, usually yung vertigo nasa dito eh. Dito. So, sa kanan ka. Higa ka ganito. Ibababa yung mata mo dun sa baba. Count ka ng 30 seconds. So, strengthen mo yung katawan mo straight. I-straight mo siya hanggang tapos yung 30 seconds, tapos angat mo siya. Tapos ganito, strengthen. Ang ginawa ko, 2 beses kasi hindi ko alam, dito yung vertigo ko, dito yung stroke ko, dito yung blood clot na tinamaan yung balance ko. Kaya gumagawa ko ganito. Tapos doon na naman, tapos kaliwa na naman, count na naman hanggang 30 seconds. Tapos 30 seconds na naman ganito hanggang pag bumangon nakatagilid ganito. Tapos strengthen mo naman. Ang ginagawa ko, nagka-count pa ulit ako ng 15 seconds dito para strengthen. Yun. Pagkatapos niyan, nafe-feel ko na nawawala yung hilo ko at saka lumalakas yung upper and lower body ko. Saka nawawala yung hilo, vertigo. Pag minsan na-stress ako kasi doon minsan nagtitrigger yung yung stress. Doon nagsisimula yung stress, yung makapagbigay sa iyo ng sakit eh. Pag na-stress ako, yun ginagawa ko, nag-stretching lang ako. So mga buddy, ito yung kunting kaalaman na isi-share ko dahil doon sa nangyari sa akin. Tested and proven naman talaga. And hindi lang dahil sa magandang healthcare system
bansa kung saan ako. Dito sa Qatar. So sana sa Pilipinas ganun din. Gusto ko nang umuwi pero nag-aalangan pa din ako dahil mahirap yung pangit yung healthcare system natin, at saka kailangan pa talagang may magandang mayroong ipon at magandang pagkakakitaan sa Pilipinas. Dito ang ating hanap buhay. So yun, sa next video mayroon pa akong i-share yung basic exercise ko. Yung balance exercise ng isang stroke survivor. So yung ginagawa ko, nagba-balance ako, merong balance exercise, meron akong legs exercise and hand exercise every day. Ginagawa ko yan. Ito nag-greetings, importante ito sa mga na stroke na patient. Meron akong konting magaan lang, kaya hindi kailangan mabigat kung may stroke ka. At saka pwede ka mag-gym. Sa akin hindi pwede kasi busy. At saka sabihin mo dun sa instructor na stroke patient ka para babalik yung lakas mo. Yan yung isang sabi nila pagka massage, hindi applicable yan sa isang stroke. Massage konti lang, minsan pa-massage ka pero slight lang, hindi masyadong didiinan, kasi hindi nakakatulong daw yun, kasi yung ugat natin nag-clot, so mahirap siya baka ma-stress siya at tuloy pumutok ka, doon ka matsugi. Ayun. So mga buddy, salamat sa panonood sa aking video, and please like and subscribe.